Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. So alamin natin ngayon, Cancer, kung ano po naghihintay sa inyo sa unang linggo ng Marso. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga mahal kong Cancer ang kanilang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Devil card. Interesting. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ten of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Fool card. Yes, yes, yes. Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Wands. Napakaganda. In your near future, meron po kayong the Two of Wands. In your challenge, meron po kayong the Hierophant. Sa fortune, meron po kayong the Eight of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Tower card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Cancer, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment in every upload natin for Cancer. Malaking suporta po yan, kaya keep on liking, keep on commenting. It will be a great, great, great help po para sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Cups. Meron kang 10 here. Talaga namang completion, success, acknowledgement, new life, new beginning. Okay? Because nakompleto mo na daw yung tough cycle. Nakompleto mo na yung mahirap na parte sa buhay mo. At ngayon pumapasok ka na sa bagong antas, sa bagong level. Kumbaga, nasara mo na yung part na yon. The hardship is over. The hard times is over. Kaya ngayon, aaluwan na yan, bubuti na. Meron ka ng bagong simula. Kaya congrats, congrats, congrats. Ngayon pa lang i-claim mo na yan, Cancer. This is something good for you. Okay? So, in your background, meron kang 10 of Cups. Talaga namang walang pagsidlan ng saya, ikaw at ang pamilya mo dahil meron kayong napagtagumpayan na isang mahirap na parte sa buhay. Kumbaga, kung ngayon humaharap ka sa medyo problema or issue or drama or conflict o kaya money matters, makakaasa ka na mapagtatagumpayan nyo na yung problemang yan. Ito ay happily ever after card. So magalak ka, ma-excite ka. This is all about you getting this time. Sulitin mo yung oras na to have fun, nourish your relationship with family, with your core group, no? Kitang-kita ko dito na unti-unti nyo na makikita yung ginhawa at katapusan nung hirap na yan. Congrats po. Okay? I-clarify natin to using the card of the week. Meron kang balance. Find balance to maintain harmony in your relationship. Panahon daw to para balansehin ang lahat, no? Especially kung talagang mahal mo yan, mga taong yan, yung mga kaugnayan mo sa buhay mo, kailangan lahat binabalanse mo para matiyak mo na mapapangalagaan mo yung mga ugnayan na meron ka. Okay? So now, happy times are coming. Happy family life is about to enter your life. Congrats po. Especially in your core energy, meron kang the Devil card. Huwag mo tong katakutan. This is all about a message para sa'yo tungkol sa pagbitaw sa mga bagay na parang nagpapabigat sa'yo. Example, mga responsibility na dapat nang ipasa sa iba o kaya mga takot, no? Mga fears mo, mga inhibitions mo, mga maling pananaw mo or kaya this week magagawa mo ng bitawan or magagawa mo ng kumalas sa isang tao na labis talaga ang pagiging toxic or masamang influence, ganyan. It's all about you trying to see the beauty of life at binibitawan mo na yung mga panira o yung mga dahilan kung bakit ka naantala, kung bakit parang feeling mo wala kang growth, parang feeling mo wala kang expansion o hindi ka umaandar. Sabi dito, mapipinpoint mo na this week kung ano yung dahilan at kung ano yung paraan mo para itsupi siya sa buhay mo.
Okay? So good for you and congrats po. Malaya ka na. Kitang-kita ko dito yung kalayaan mo. Kaya sobrang saya nyo eh. Parang, ay salamat nakalagpas din tayo doon. Nabitawan din natin yon. Parang ganun. Okay? Congrats po. Clarify natin. Devil card. The Chariot card. Woo! Woo! Napakaganda nito. Talaga namang pag nakaalpas ka na doon sa rason kung bakit ka na-stuck, doon sa dahilan kung bakit ka parang walang nangyari, no? Parang feeling mo you're tied down or hindi ka makagalaw. Once talaga na pinpoint mo yan at nabitawan mo, eto ka na. Dire-diretso ka na daw. Makakalarga ka na. Wala nang pipigil sa'yo. Wala nang haharang sa desire mo. Wala nang haharang doon sa pangarap mong maabot. Dahil natutunan mong i-avoid or natutunan mo nang putulin sa life mo yung rason kung bakit hindi ka makaaba-abante. Example, ang rason pala na yan ay mga toxic friend, mga mali pala yung mga payong pinapakinggan mo. O kaya yung mga maling ito ay paniniwala mo mismo. Iniisip mo lagi na hindi ko kaya, hindi ako marunong, hindi ako magaling. Nung binago mo yun, boom, talagang nakaabante ka. And you are now fulfilling a family wish para sa pamilya mo at saka sa'yo. No? Parang nagkaroon ka ng malinaw na direksyon para ito'y maabot. So congrats po sa kalayaan. Kalayaan na gawin yung tama para mag-move forward na. Congrats, and good luck po sa mga gagawin ninyo. Okay? So, Cancer, tanungin kita ngayon, ano ba tong isang bagay na gustong-gusto mo nang dumire-diretso? Comment down below, i-manifest na natin yan. Kung ano yung mga endeavor, project, or plano mo na gusto mo nang walang antala, walang delay, comment down below, it will be yours. Okay po? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Swords. Sabi dito, Cancer, piliin mo lagi ang bumangon. Okay? Alam ko na marami kang naranasan in your life, mga masakit, disappointment, heartbreak, pagkalugi, away, sigalot, kung ano man yung mapait na dinanas mo, na akala mo hindi ka na makabangon or parang feeling mo forever ka nang stuck dyan and nanamnamin mo na lang yung nangyari. Ngayon, sabi ng yung spirit guides, pag-focusan mo yung mga action mo. Ano ba ang ginagawa ni Cancer para siya ay makabangon? Para siya ay makabawi? Para siya ay magkaroon ng bagong kwento o bagong chapter ang buhay niya? No? Nag-e-effort ka ba? O parang lagi mo sinasabi na, ay, hanggang dito na lang ako. Ayoko na, talo na ako. Forever na akong talunan. No. You can still have the chance. Sumisibol pa rin ang araw sa buhay mo. Kaya kunin mo yung pagkakataong ito na makabawi sa buhay. So stand up, fight every time. Piliin mong bumangon lagi para magkaroon ng bagong direksyon ang life. Okay? Huwag kang papatalo sa lahat ng pain, suffering. 10 na yan, dulo na yan, 10 na yan. So ibig sabihin, rurok na yan. Wala nang hihigit pa dyan, kaya panahon na talaga para i-end mo yan, isara na, at bangon na tayo. Okay? Good for you. Clarify natin. 10 of Swords being clarified by the 8 of Wands. Yes, sabi dito, bumangon ka and then mag-focus ka sa isang bagay muna. Yan. Para hindi ka ma-overwhelm, para hindi ka mataranta, para hindi ka rin mag-aligaga sa dami-rami ng pwedeng gawin. Sabi dito, pagbangon natin, ihanda ang sarili, and then mag-focus tayo sa isa. Tingnan mo, lahat ng wands nakatutok sa isang direksyon. Ibig sabihin, lahat ng effort mo, dapat ang bunga ay yung tinutumbok mo. Example, ngayon gusto mo nang bumawi. Halimbawa, last year ay sinara mo yung iyong gotohan. Halimbawa lang, example lang. Tapos ngayon sabi mo, ay, bala ko na ulit magtayo ng negosyo ko, pabawi ako this time. So mag-focus tayo sa isang paraan. Sabi mo, ay, what if itayo ko ulit yung gotohan ko sa kantuhan? So, lahat ng effort mo ngayon nakatutok doon para maitayo, maipanganak ulit at maging successful. Okay? Your spirit guides are telling you you're on the right direction. Kaya kung ano man tong pag-focusan mo para makabangon ka na, go for it. Put your heart, energy, and time there kasi nasa tamang direksyon ka. Okay? Congrats po and good luck. Nakikita ko rito, merong mabilis na resulta or mabilis na balitang darating sa'yo na magpapabangon sa'yo. Okay? So congrats po. Be energetic. Be excited for something new. Okay? In the area of what you need, meron kang the Fool card.
Sabi talaga dito, panahon na for something new. Panahon na para tumulay sa mga bagong bagay, mga bagong pagkakataon. Siguro kinakabahan ka ngayon kasi napakatayog ng pangarap, pero alam mo na pag ito bumaba sa lupa ay talaga namang sobrang saya ng pamilya, di ba? So, ramdam mo alam mo kung ano yung magiging epekto nito sa iyo at saka sa family mo kapag nakuha mo. Ngayon, you are being required to take action, to be brave, no? Maging palaban ka naman, sumubok ka naman ng mga bagong bagay at ihakbang mo ito sa bagong simula. Kung ano man tong paggalaw mo na ito, whether babiyahe ka talaga to a different country or different career path or different direction, importante baon-baon mo, Cancer, ang iyong lakas ng loob, ang iyong kumpiyansa, ang iyong tapang na ano man ang mangyari, ipapanalo ko to. Okay? Congrats po. Clarify natin. The full cards being clarified by sa mga Cancer, ano pang birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba'y June Cancer or July Cancer? Comment po kayo sa baba. Full card. The Tower card. Yes. Once talaga na mag-take a leap of faith ka, dito daw mag-i-start na magbago ang life mo. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, huwag mo daw hintayin na siya pa ang magbago sa life mo para kumilos ka. Meron kasi ako narinig meron akong naramdaman na isang energy na parang hindi ka kikilos hanggat hindi nagbabago ang lahat Parang hihintayin mo pang si God ang gumalaw Sabi dito, ikaw na mag-start. Ikaw na ang mag-effort para magbago ang life for the better. Okay? Example, balak mo maging singer, pero magaling ka talagang kumanta, maganda boses mo. Pero ayaw mag-audition, sa'yo mo, nakakahiya, wag na lang. Pero nung biglang papalayasin na kayo sa bahay, saka ka pa nag-audition. So, wag mo hintayin may magbago pa muna bago ka gumalaw, no? Panahon to for you to really get that courage to take a leap of faith para yung mga pagbabago pabor sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Wands. Sabi dito, talagang meron kang light bulb moment Meron kang naisip na isang chance o isang plano, isang idea na parang sabi mo, teka, ayokong palagpasin ito, gusto ko tong kunin, gusto ko tong ariin, gusto ko tong mapasakamay. Pero marami kang mga kumakadena sa iyo Whether takot mo to o kaya pinipigilan ka ng lover mo, pinipigilan ka halimbawa ng magulang mo o ng sitwasyon sa buhay. Pero sabi dito, papapigil ka ba for something beautiful? Pangarap mo to na maaaring magpabago at magpaganda sa estado ng buhay ng family mo. So, malapit ka na You're close there. You're close to entering that new chapter sa life. So, ano daw ba yung humaharang sa'yo? Putulin na yan, plansyahin mo para makalarga ka na, makasugod ka na, at malasap mo naman yung success na dulot nito. Okay? Kitang-kita ko dito na kapag nalagpasan mo talaga yung isang harang na yon, set off ka na for a better life. Okay? Kaya isipin mo ngayon, Cancer, ano ba yung humaharang sa idea ko na ito? Ano yung pumipigil sa akin para magdire-diretso ito? And I need to fix that. I need to be serious sa pag-aayos nun para ito'y umandar na. Okay? Clarify natin. Ace of Wands. Ayun. Yes, the Star card at saka the Queen of Cups. Okay. Sinasabi dito, itong new opportunity or new door or light bulb moment mo na ito, baka idea mo pa lang to or plano. Sabi niya, palapit daw to sa yung dreams Talagang ito yung susi mo para mabuksan or masungkit itong pangarap na ito. At talagang ramdam mo sa puso mo na, teka, ito talaga yun alam ko ito yun magaan sa pakiramdam, di ba? Parang, I just want to be there, gusto ko tong ilaban, pero ang daming takot, ang daming humaharang, ang daming mga distractions or mga maling bibig sa paligid na nagpapadiscourage sa akin. Tinatawag ka dito, Cancer, to listen to your heart. Pakinggan mo ang puso mo. Ano ba talaga ang sigaw ng iyong damdamin, ang tibok ng iyong puso. Sundin mo yan. Because nakita ko dito, that will lead you to your peace of mind and also contentment and happiness. Dahil ito yung paraan para masungkit talaga yung pangarap o tinutumbok na dasal. So, panahon talaga to para patunayan mo na kaya ko siyang kunin, kaya ko siyang
akuin, and I will push this hanggang sa magdire-diretso sa aking prayer. Okay? And here you are. Kita-kita ko dito in your near future. You have the two of wands. Ready ka ng kumawala sa yung comfort zone. Kung dati parang sabi mo, okay na ako dito, kontento na ako, ayoko nang gumalaw. Pero in the near future, ramdam ko yung uhaw mo eh. Ramdam ko yung parang pagnanais mo na, I want more, I want better, I want bigger, I need this, I need that. Marami ka ng responsibility at pangangailangan na nagpo-push sa'yo para gumalaw at kumilos ng kakaiba or ng bagong-bago sa'yo. Especially here, with the full card pagbaba mo, two of wands. Talagang ready ka ng sumugal sa mga bagong bagay. Kaya importante dito, sabi ng yung spirit guides, you need to really plan this ahead. Kailangan crystal clear sa isip mo kung ano ba tong balak mong puntahan. Ano ba tong mga pagbabagong ito na dapat mong panindigan. Okay? So ngayon, maupo ka muna, pagplanuhan, buhisiin mo muna bawat step para ma-figure out mo kung ano ba yung nire-require from you na dapat mong gawin. Example, na-realize mo pala na pangarap mo talagang makapunta ng Maynila dahil nandoon talaga yung passion mo na trabaho. Halimbawa lang. So sabi mo, sige na nga, punta na akong Maynila, gusto ko na doon, nandoon yung malaking sweldo, okay na ako doon. Pero ngayon, dapat daw, maupo ka muna, planuhin natin paano yung bahay mo doon, yung pagkain mo, yung tutulugan mo, yung pamasahe, yung pamilya mo kung meron ka mang mga anak, di ba? Kailangan ma-plansya yan. Kailangan masiguro mo yan. Pag crystal clear na sa isip, sa plano mo lahat-lahat, doon ka gagalaw. Okay? Kaya importante dito na kailangan planchado muna at klaro sa'yo yung bawat hakbang. Okay? Clarify natin to. Two of Wands being clarified by the King of Swords. Okay? Yes, King of Swords, kailangan talaga dito matalinong taktika, matalinong strategy. Hindi pwedeng nag-ugat lang sa, ay gusto ko na, ay pangarap ko na, push na. No. Dapat dito kalkulado. A very calculated risk, calculated move na nag-ugat sa kalinawan ng isip at saka sa metikulosong hakbang. Okay? So ngayon, sabi ng yung Spirit guides Cancer, be brave and at the same time, be smart. Okay? Narinig ko dito, dapat daw practical, dapat daw ay talagang nakabase sa yung realidad, yung iyong action. Para hindi ka ma-overwhelm, hindi ka rin maligaw, at lalong hindi ka ma-delay. Okay? Nako, talaga namang napatunayan ko na in my life, lamang talaga ang preparado sa maraming bagay, di ba? Okay lang minsan yung magulat ka sa mga good news, no? Along the way. Pero mas maganda talaga na prepared ka in your journey para walang abala, walang paandap-andap, hindi masayang ang oras, hindi masayang ang pera, no? Importante yung prepared ka. Okay? In your challenge, meron ka pong break chains and ride the storm. Yes, sabi dito talaga, sakyan mo lang yung agos, sakyan mo lang yung bagyo, sakyan mo lang yung nangyayari. Things are gradually changing in your life. Walang makakapigil dito, kaya kailangan ikaw, handa ka na sumubok, na yakapin yung mga bagong bagay. Sakyan mo lang, dumaan ka lang sa agos ng ilog, and you will be okay. Dahil itong mga pagbabago na ito, nakita ko ay required siya para magkaroon ka talaga ng diretso at malinaw na ruta moving forward. Kumbaga, hindi naman daw to binabago dahil wala lang, trip lang. No, binabago to lang destiny mo because talagang hinihila ka niya sa tamang direksyon ng life mo. Okay? You also have break chain. Sabi ko nga sa inyo, putulin mo na yung kadena. Putulin mo na tong kadena na ito na pumipigil sa'yo para maabot ang iyong pangarap. So now is really a moment for you na lumaya para makalarga na at maabot na talaga yung pangarap mo. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Cancer, hinihingian ka ng yung spirit guides na alam mo yon, yung parang you need to commit. Kailangan talaga patunayan mo kay universe, kay God, na handa kang panindigan itong bagay na ito. Halimbawa, balak mo talagang pumunta sa Maynila para doon na magtrabaho, pero wala ka namang inaasikaso, wala kang nilalakad na papeles. Kumbaga, kung talagang gusto mo, actionan mo, pag-e-effortan mo, pagpapawisan mo, ika nga. And kailangan mong patunayan na God, universe, this is what I want. This is what I need, ibigay mo sa akin. Kapag binigay ito, kailangan ipakita mo rin na aalagaan mo siya. No? So, commit. Kung
kung kailangan mong sumailalim um, sa sistema nito, no? Go for it because meron ka mga dapat maunawaan, meron ka mga dapat na mga batas or sistema na isabuhay pagpasok mo diyan so that you will belong in that group, no? Sa panahon to para maging masunurin o kaya maging good follower or good employee, no, mga ganyan, because nakita ko dito na meron kang dapat pagsubmitan na higher person, maaring boss, supervisor o HR. Sabi dito, sundin ng lahat, commit doon para matapos na at magawa mo yung tama. Okay? Clarify natin. The Hierophant is being clarified by the Judgment card. Yes. Sabi dito, magtiwala ka lang. Do not control things. Pag kailangan gawin to, gawin to. Pag kailangan ipasa yan dun, ipasa yan dun. Pag kailangan makinig sa kanya, makinig sa kanya. Surrender mo lang yung iyong perfectionism or pag-control sa mga bagay-bagay. Let it go, let it flow. Kumakadena sa'yo yung mga takot mo, yung mga alinlangan mo na baka yung plano ko hindi maganap, baka yung nais ko or yung na-envision ko ay malihis. No. Itapon mo yung mga pangamba mo na yan. Surrender to God. Surrender all of your fears and just do what you need to do. Sumunod ka lang sa mga dapat gawin. Everything is fine. Okay? Good for you. In your fortune, meron kang narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, dahan-dahan lang sa pagkilos, dahan-dahan lang sa pag-andar para bawat gagawin mo ay talagang kalkulado, na pag-isipan, na pagnilay-nilayan para din yung mga maliliit na detalye ay talaga namang mabantayan mo at maayos mo pa agad-agad before moving forward. Kaya importante na step by step lang tayo, no? Pa-konti-konti lang, maganda yan para hindi ka rin pressured at hindi ka rin ganon mataranta. Okay? Another message, you have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na talaga to para maghilom ka sa lahat na nangyari in the past, makabawi na, makabangon na. Panahon na talaga para tumulay ka sa bagong antas ng life mo. So, bangon, 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 babawi na tayo ngayong linggong ito. Okay? In your fortune, meron ka pong the Eight of Pentacles. Congrats, congrats po. Ngayon pa lang, ako ay nagko-congratulate na dahil kitang-kita ko dito yung pagbuti ng lagay ng mga inaasikaso mo. Kung ito ay project, ito ay negosasyon, kontrata, or negosyo mo, o kaya trabaho mo, na talaga namang pagod ka na, puyat ka na, kitang-kita ko dito na you will be rewarded for your effort. Some of you are promoted, some of you ay talagang approved na, no? O kaya natanggap ka na sa pinipilahan mo, o kaya nakuha mo na yung bayad mula sa isang bagay na akala mo hindi ibibigay. Kaya for some of you, yung iyong negosyo o pinagkakakitaan ay biglang dadami ng customer, maraming biglang makakarinig na mahusay ka pala sa gantong bagay, kukunin ng serbisyo mo, mga ganyan. No? Nakakita ko ng catering business, I don't know why. Kung may catering ka, talagang word of mouth. No? Maraming mga tao ang maririnig na parang masarap daw yung mga luto ninyo, kaya parang dadami yung kliyente mo, ganyan. No? So congrats, congrats. Ang iyong success this time ay hindi lang dahil sa swerte. Ito ay dahil sa sipag mo, hard work, and dedication. Kumbaga dahil minahal mo yung ginagawa mong yan, mamahalin ka rin ito pabalik. At makakalaya ka na dun sa stuck energy na akala mo hanggang dyan ka lang, akala mo wala kang ibubuga, pero meron, aabante ka na. Congrats po. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by you have the Hermit card, okay? Sabi talaga dito, let yourself shine. Huwag ka nang mahiya. Huwag kang mahiyang ipagmalaki yung kaya mong gawin. Huwag kang mahiyang isuggest yung idea na yan. Huwag kang mahiyang ipasa yung proposal na yan. Huwag kang mahiyang ipakita yung galing mo. Kasi diyan ka talaga mapapansin, diyan ka talaga pupurihin, at diyan lalawak yung connections mo, diyan lalawak yung iyong abilidad at marami na ang magtitiwala sa iyo lalo. Okay? The more you put yourself out there, the better. Dahil doon talaga magbubukas yung mga pintuan para sa iyo. So congrats, congrats. Ngayon, mas lumilinaw na sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin at kung saan ka ba talaga nakalinya. Kung dati tanong ka ng tanong, parang, saan ba talaga ako? Gagaling ba ako dito? Huhusay kaya buhay ko dito? Pero you kept on working yourself para dyan at unti-unti mo nare-realize na, ay, correct nga,
ito talaga yung para sa akin. So congrats, congrats. I-claim mo to, para sa'yo to. In your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Yes, yung mga takot mo, yung mga pagkalubog mo dyan na parang akala mo hindi ka na makakabangon, nako, no. Marami pa naghihintay para sa'yo, kaya bangon, bangon, bangon. You also have conclusions are within reach. Yes, talaga namang ending na. 10-10. Conclusions na ng mga mahirap sa buhay. Patapos na yan, and then babangon ka na ulit on the next level. Okay? You also have the Tower card. 2 beses pala lumabas yung Tower. Talaga namang changes are happening. Changes na talagang hindi mo mapipigilan. Ito ay talagang nakatadhanang mangyari para sa'yo. Kaya anong dapat gawin ni Cancer? Ride the storm, ride the tide. Daanan mo lang. Pag nagpalit ng boss, hayaan mo. Pag nagpalit ng schedule, hayaan mo. Kapag nagpalit ng um, pagbubukas yung bilihan mo ng pandesal, imbes na 5 a.m. naging 8 a.m. halimbawa, hayaan mo na. Wala ka magagawa dyan. Sabi dito, accept the changes because necessary ito para sa pagbabago sa life. Kaya wag matakot sa mga adjustment na kailangan gawin, sa mga flexibility na nire-require sa'yo. Yakapin mo lang and you will see kung ano yung saysay nito sa'yo moving forward. Yes, tumilapon the 9 of Pentacles. Sabi dito, sa kabila ng mga pagbabago sa life, kailangan mo pa rin ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. Yung mga bagay na alam mo namang parte ng kaligayahan mo at parte ng buhay mo. Kapag na-appreciate mo yung mga meron ka, doon unti-unti ring magbabago yung appreciation mo sa buhay in general. Na parang, okay, kahit anong gulo dyan, okay naman ako kasi meron ako nito, meron ako nyan, okay to, okay yan. Ganon din halimbawa na parang, ay, ang hirap-hirap ang trabaho ko, pero pag uwi mo, nandiyan ang mga anak, masaya ka kasi okay kayo. O kaya, pagod ka sa trabaho pero may isip mo, ay, yung bahay ko patapos na. So, whatever you're trying to accomplish, hayaan mo lang na alam mo yun, mangyari yung mga changes kasi meron ka pa rin na mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Okay? Congrats po para sa inyo. Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have wind chimes, peace and harmony. Yes, talagang katahimikan, kapayapaan sa pamilya. Congrats po. Or sa workmates. You have diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Wow! Meron daw pong regalong matatanggap or ibibigay ka ngayong linggong ito. Congrats po. You also have eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes, ito talaga yun. Talagang panalo ka, nalagpasan mo yung mahirap na problema at sobrang saya na ng iyong pamilya. You also have haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi dito, kung ano ang tinanim mo noon, aanihin mo na ngayon. Kaya sobrang saya ng pamilya dahil lahat ito'y bunga ng pinaghirapan. Okay? Congrats and good luck po. Ang outcome ni Cancer for March 1 to 8, the 6 of Swords. Yay! Talaga namang abante, abante, abante. Susulong ka na. Nakapag-move on ka na from something na nangyaring pangit in the past. Nakalaya ka na sa isang mabigat na bagay na akala mo forever ka nakatali doon. Ngayon, you are choosing yourself. Your peace of mind, your happiness, your future, yung secured na secured, hindi magulo, hindi puro drama. Talagang tahimik at masaya lamang. Patungo ka na doon. So congrats po, ha? Napakasaya ko for you and your family. Umaabante na kayo sa much better life. Okay? 6 of Swords, the 2 of Wands. Yes, ready ka nang tumanaw sa pagbabago ng life mo. Ready ka nang tumingin sa mga, alam mo yun, yung promising new life. Kung dati akala mo forever ka nakakulong sa comfort zone na yan, may pattern na eh. Akala mo, paikot-ikot ka lang dyan, limitado, pero sabi mo, teka, kaya ko pang baguhin ang life ko, kaya ko pang tumanaw sa mga bagong bagay, pwede ko itry yun, pwede ko itry ito. So ngayon, yung uhaw sa pagbabago, yung uhaw sa pagbabago ng chapter ng life, nagsisimula na siya ngayon. So, congrats and good luck po sa paglaya mo at pag-abante dahil simula na talaga to ng mga pagbabagong dapat sugalan, pero ito talaga yung required sa'yo ng pagbangon and also pagkamit sa mga pangarap na pampamilya na long term for you and your whole family. So congrats Cancer. Yan po ang inyong March 1 to 8, no? Kung saan po kayo nakaresonate, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.